Sa pong makadiyos na umaga sa ating lahat, muli niyo po akong samahan mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa Panginoon, aming Amang nasa langit. Kami po'y lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ipinagpapasalamat ang kabutihan at biyaya ng mga salita mo na siya pong umaakay sa amin sa isang matuwid na pakikisama sa iyo upang maranasan po namin ang kapangyarihan nito sa amin pong buhay. Inihiling po namin na kami ay samahan ng Banal na Espiritu at patuloy na i-guide kami sa lahat ng katotohanan tungkol sa iyo. Nang sa gayon, magkaroon kami ng totoong pananampalataya na nagpapahayag ng tunay na diwa ng mabuting balitang aming napapakinggan. Kaya pangunahan niyo po kami sa lahat ng aming ginagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipinagpapatuloy po natin ang ginagawa nating series sa Book of 1 John, no? At ang pinaka tinatalakay po natin for siguro mga 3 topics na po. Pang-apat na itong ginagawa natin tungkol po doon sa malaking hadlang sa ating ginagawang pakikipag-fellowship sa Panginoon. Walang iba kundi ang kasalanan. At ang teksto po natin kahapon ay kinuha natin sa unang Juan Kapitulo 2 talatang 1 hanggang 6. Hindi po natin natapos yun mga kapatid, hanggang verse 2 lamang po tayo. Ngayon ang atin pong babasahin ay yung sa talatang 3 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang sa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos. Bilang mga Kristiyano po ay marapat lamang po na nagkakaroon tayo ng awareness sa atin pong ginagawang pagsunod, pakikinig ng salita ng Diyos, pakikipag-fellowship sa ating mga kapwa Kristiyano, at higit sa lahat yung ating pong pakikisama sa ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Kasi kung hindi ho tayo magkakaroon ng awareness po sa ating kalalagayan or sa ating ginagawa sa harapan ng tao at sa harapan ng Panginoon, ay magkakaroon po tayo ng kakampantihan sa buhay na sumasamba na lang po tayo sa Panginoon tuwing araw ng linggo, pero hindi ho natin nararanasan yung kagalakan, yung paglilingkod na talagang sinasamahan po tayo ng presensya ng Panginoon, sapagkat ang pinakadahilan po ng lahat ng iyon ay walang iba kundi yung kasalanang ginagawa natin na sa halip na ikumpisal po natin sa Panginoon, pinipili ho nating itago, pinipili po nating pagtagalin sa ating pong puso at kaisipan. Kaya marapat lamang po na ma-address natin ang mga issue na ito mga kapatid sa Panginoon, kasi ito po yung humahadlang talaga sa atin pong ginagawang pakikisama sa Panginoon. Kaya po ang sinasabi ng Apostle John ay yung mga sinulatan niya po ay dapat lamang po na mabuhay ng meron pong pagsunod sa Diyos, tumatalikod sa kasalanan, mabuhay ng may kabanalan. Kasi kung hindi ho natin gagawin yun mga kapatid, wala ho tayong pagkakaiba sa mga taong hindi naman po Kristiyano, sa mga tao pong hindi naman po sumusunod sa Panginoong Diyos. Kaya nagpapasalamat tayo sapagkat sa kabila po ng mga ginagawa natin sa araw-araw na nakakapag-commit pa rin po tayo ng kasalanan sa Diyos, ay nandoon pa rin ang provision ng Panginoon sa atin na kapag lumapit tayo at pinili natin ikumpisal sa Diyos ang ating mga kasalanan, ay nagagawa niya po tayong patawarin, linisin sa lahat ng ating mga karumihan, kasi siya lamang po ang makakapagbigay sa atin ng kalinisan sa lahat ng ating pong mga nagagawang kasalanan. Siya lamang po ang makakapagpanumbalik sa ating pakikipag-fellowship sa Diyos, at siya lamang po ang may kakayahan at nag-o-offer po sa atin ng unlimited forgiveness. At higit sa lahat, wala po tayong maipapakita o masasabing anumang excuses sa harapan ng Panginoon, sapagkat ang Diyos po ay nag-aalok sa atin ng
pagpapatawad or kapatawaran sa lahat ng ating pong mga kasalanan kapag tayo po'y lumapit sa Kanya. Kaya sa halip po na piliin natin yung paglayo sa Panginoon, kailangan po piliin natin na lumapit sa Diyos upang tayo po'y makaranas lagi ng Kanyang kabutihan, ng Kanyang habag at biyaya. Now, ang tanong po ngayon mga kapatid sa ating pagpapatuloy, how do we know that we are in fellowship with the light? Paano ho natin malalaman na tayo po ay merong pakikisama or pakikipag-fellowship sa liwanag? No? Sabi po ni Apostle John, if we are living in obedience, kapag tayo po ay nabubuhay na meron pong pagsunod sa Diyos. Sabi po niya, now by this we know that we know Him if we keep His commandments. Dito malalaman natin kung nakikilala natin siya, kung tayo po'y may malinaw na pakikisama sa Kanya, if we obey His commandments. Ang Diyos po ay Diyos na napakarami pong utos po sa atin bilang Kanyang mga anak. Ano po ang pakay ng Panginoon? Bakit binigyan niya po tayo ng mga utos? Para po matuto tayo na maging masunurin ng mga anak ng Panginoon. Kasi kung hindi niya po tayo bibigyan ng mga boundaries sa buhay, kung hahayaan na lamang po tayo na gawin kung ano yung gusto natin, mapapahamak po tayo. Kasi Diyos lamang po ang nakakaalam ng atin pong ikabubuti. Diyos lamang po ang nakakaalam kung ano po yung magagawa ng Kanyang mga utos upang tayo po'y lumitaw na mga masunuring mga anak ng Diyos. No? So, masasabi natin na tayo po'y may pakikipag-fellowship sa liwanag o sa Diyos ng kaliwanagan kapag tayo po'y nabubuhay ng masunurin or sumusunod po tayo sa ipinag-uutos ng ating Amang nasa langit. Ulitin ko po, kapag tayo'y masunurin sa Diyos. Kaya ang mga Kristiyano po, hindi na po matitigas ang ulo. Ang mga Kristiyano po, hindi na po kailangang pagsabihan ng paulit-ulit. No? Bakit? Kasi alam na natin ang utos eh. No? Kung nagbabasa po kayo ng Biblia at wala dapat Kristiyano na hindi po nagbabasa ng Biblia. Dapat pag sinasabi mong Kristiyano ka, nagbabasa ka ng Biblia. Kasi paano mo malalaman ang mga utos ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Kailangan po, hindi lamang po tayo mga Kristiyanong dumadalo pag-araw ng linggo at doon lang tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Kailangan po meron tayong personal responsibility sa atin pong buhay bilang mga Kristiyano. Ano yon? Kailangan sa bahay, matutunan po nating magkaroon ng personal devotion, nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos para pag nalaman po natin yung mga specific commands ng Panginoon for all of us. Ito po yung magga-guide po sa atin kung paano po tayo maging mabuti at maging masunuring mga anak ng Diyos. No? Kaya mga kapatid, ulitin ko, ang Kristiyano hindi na po matitigas ang ulo. Masunurin po sa Diyos ang mga Kristiyano. Kung ano po ang sinasabi ng Diyos sa Biblia, hindi na po kino-question kung ano man ang mga utos na ito. Sa halip ay mataimtim sa puso o bukal sa kalooban na sinusunod po ang mga utos ng Panginoon. Pangalawa, ang sinasabi po ni Apostle John, malalaman natin na tayo po'y merong pakikipag-fellowship sa liwanag o sa Kanya na ating Diyos kung tayo po ay tumalikod na sa atin pong mga kasalanan. If we turn from sin, kapag tayo po ay mayroon ng pagtalikod doon sa lahat ng kasamaang atin pong ginagawa, then mapapatunayan po talaga nakilala natin siya at napapatunayan na tayo po'y merong pakikipag-fellowship sa Kanya. Kasi ang hirap po talaga mga kapatid na sinasabi nating kilala natin ang Diyos. Tayo po ay nasa kaliwanagan ng Panginoon pagkatapos hindi naman po tumutugma yung atin pong sinasabi sa atin pong ginagawa. No? Meron po bang Kristiyano na lasinggero? Kristiyanong lasinggero? Meron po bang ganon? Meron po bang Kristiyanong adik sa sigarilyo, adik sa sugal, adik sa kung anumang makasanlibotang gawain. Meron po bang ganong klase ng Kristiyano mga kapatid? Kailangan po pag Kristiyano ka, matino ang buhay mo, matino ang ginagawa mo. Kasi kung sinasabi mong ikaw ay may pakikipag-fellowship sa Diyos, may pakikisama sa Diyos ng kaliwanagan, dapat maliwanag yung inire-reflect mong buhay.
Dapat hindi ka nagiging katitisuran ng iba. Yung iba nga po, nakasuot pa ng pangalan ng simbahang kinaaniban. Pagkatapos, nakaupo sa bingguhan eh. Nakaupo sa sugalan eh. Nakaupo sa inuman. Kilabutan po tayo mga kapatid. Hindi po tayo dapat magbiro at huwag natin gawing biro ang atin pong pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po'y seryoso eh. Bakit ko po sinabing seryoso ang Diyos? Binigay niya ang buhay niya eh. Para po ikaw at ako na makasalanang tao, matubos at mabayaran ang ating kasalanan. Pagkatapos tayo, wala tayong pakundangan kung pawalan ng bisa, pawalan ng kabuluhan ang kanya pong ginawang pagsasakripisyo. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, kung Kristiyano ka, ipakita mong Kristiyano ka. Huwag ho nating hayaan na laitin ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating maling mga gawain, kasalanang ating pong ginagawa. Kaya sabi ni Apostle John, kung sinasabi natin na tayo po'y may pakikipag-fellowship sa Kanya, kung sinasabi natin kilala natin ang Diyos, dapat sumusunod tayo sa Kanyang mga utos. Kasi sa bawat pagsunod po natin sa mga utos ng Diyos, ang balik po sa atin ito'y kagalakan, kapayapaan, katwiran ng Panginoon. At higit sa lahat, ito yung magbibigay sa atin ng lakas upang sa halip na kasamaan ng atin pong maipakita sa labas ng atin pong simbahan, ang maipakita po natin ay isang matuwid at maayos, makadiyos na pamumuhay dahil masunurin tayong mga anak ng Diyos. At hindi lamang po yun. Kung kilala mo ang Diyos, pag tayo may pakikisama sa Kanya, tumatalikod na tayo. Tinalikuran na natin ang anumang kasalanan, mga kapatid. Hindi na ho natin binabalikan yun. Kaya nga sabi sa kanta, meron bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Hindi na ho dating damit ang dapat isuot. Hindi na ho lumang buhay ang dapat na makita sa atin. Yung bagong buhay, yung bagong damit na ibinibigay ng Panginoon sa sinumang taong sumasampalataya, lumalapit sa Kanya, kumikilala at nagsasabuhay ng Kanyang mga salita. Ito po yung dapat na maisuot natin, maipakita mga kapatid. Kasi sabi po ni Apostle John, mga kapatid, kapag tayo po ay nagsasabi na meron tayong living communion with the light, but are not living in obedience to His words, you are lying. Nagsisinungaling lang po tayo. Hindi po ako may sabi. Biblia po ang nagsabi. Totoo naman eh. Sinasabi mong Kristiyano ka, umiinom ka pa rin, sinungaling. Sinasabi mong Kristiyano ka, nagsusugal ka pa rin, sinungaling. Sinasabi mong Kristiyano ka, ikaw ay alipin pa rin ng bisyo, ikaw ay gumagawa ng immoralidad, sinungaling po tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi na po nagho-hold ng anumang damdamin dito si Apostle John. Ang pinapahayag niya po sa atin, direktang salita ng Panginoon. Para po magising tayo sa katotohanan, mga kapatid. We are not playing games here. Hindi po tayo naglalaro dito. Tayo po ay seryosong mga anak ng Diyos kasi seryoso po yung Diyos natin eh. Ang pinag-uusapan na dito, buhay at kamatayan eh. Ang pinag-uusapan na dito, kaligtasan po ng kaluluwa natin. Kung hindi po kayo magpapabago, nasa sa atin po yung desisyon na iyan. Pero kung pipiliin po natin ipabago ang ating buhay, then magseryoso tayo. Going straight na dapat tayo. Hindi na natin nililingon, hindi na natin binabalikan, hindi na natin ginagawa yung mga bagay na tinalikuran na ho natin. Kasi tinalikuran mo na eh. No? Kasi ang dyablo po, pinipilit niya po tayong tuksuhin doon sa mga dati nating gawain. Pero ang pakay po, bakit ibinabahagi ang salita ng Diyos? Para ang salita po ng Diyos ang maging guide natin, ang maging patnubay natin sa lahat ng panahon upang ang atin pong pakikipag-fellowship sa Diyos ay patuloy nating maisabuhay, mga kapatid. At sa pagpapatuloy po ni Apostle John, sabi po niya sa verse 4, He who says, I know Him, and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him. Hindi ka lamang sinungaling, kundi ang katotohanan po wala sa iyo. Nakinig ka ng salita ng Diyos, dumalo ka ng church ng Sunday, dumalo ka ng Bible study, pero hindi mo ginagawa ang napapakinggan mo, then ikaw ay hindi lamang sinungaling, kundi ang katotohanan napakinggan mo ay wala sa iyo. Nangyayari po yan, mga kapatid. Totoo na yung napapakinggan mo, katotohanan na yun kasi salita ng Diyos, pero hindi mo pa rin ina-apply,
Wala ho sa atin ang katotohanan, mga kapatid. Nagsisinungaling lang po tayo. Kaya pinaka-the best po talaga, mga kapatid, pag naintindihan mo ang katotohanan, i-apply mo na kaagad sa personal mong buhay. Huwag mo nang patagalin ito kasi ang magbibigay po sa atin ng laban sa anumang gawa ng masama, yung katotohanan ng ating pong napapakinggan mula sa salita ng Panginoon. At ang sabi po niya sa verse 5, "But whoever keeps His word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in Him." So ang unang batayan para masabi mong kilala mo ang Diyos at meron tayong tamang pakikipag-fellowship sa Kanya is masunurin na tayo, hindi na matigas ang atin pong ulo. At pangalawa, tayo po'y tumalikod na sa kasalanan. Pangatlo, ang sinasabi po ni Apostle John dito ay nagsasabuhay tayo ng salita ng Panginoon. Whoever keeps His word, truly the love of God is perfected to him. Kung sino mang nagsasabuhay ng salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging perfect po sa kanyang buhay. Ano po ang ibig sabihin ng perfected in Him? Yun pong sinasabi na ito ni Apostle John, once na nag-a-apply tayo ng salita ng Panginoon, kung ano po yung mga sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. For example, sinasabi niya magpatawad tayo, magpapatawad tayo. Bakit? Sinabi yun ng Diyos eh. So nagiging perfect po yung salita ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos sa atin pong buhay, sa pamamagitan po ng paggawad, ng pagpapatawad din sa lahat ng mga tao pong nagawan po natin ng masama. At the same time, lumalapit din tayo sa Diyos para po humingi din ng tawad sa lahat ng ating pong mga kalikuan at karumihan, kasamaan, kasalanan ating ginagawa. Kaya po na-perfect po yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Dati-rati namimili lang tayo ng mga iibigin natin. Ngayon, paano po na-perfect po yung pag-ibig ng Panginoon sa atin? Nung napakinggan natin mula sa salita ng Diyos, ibigin natin ang kaaway. Wow! Napakahirap po pag wala ang Diyos sa atin pong buhay. Ngunit bilang mga tao po na nakikipag-fellowship sa Diyos, meron pong malinaw na pagkakilala kung sino ang Diyos. Isinasabuhay natin ang kanyang mga utos, kaya nagagawa na po nating ibigin, pakitunguhan, maski yung mga taong gumagawa po o umaaway po sa atin, naninira sa atin, gumagawa po ng masama, nagagawa na po natin ng mabuti. At dito po, malinaw na kapahayagan ito that the love of God is perfected to you and to me. Why? Because we are able to apply the message of God's Word sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay, especially po sa ating kapwa-tao. Kaya mga minamahal na kapatid, kung tayo po'y may malinaw na pakikisama, pakikipag-fellowship sa Diyos, unawain po natin ang sinasabi ng Biblia. Hindi na matigas ang ulo ng Kristiyano. Ang Kristiyano tumalikod na at tumatalikod na sa anumang kasalanan. Ang Kristiyano ay nag-a-apply, nagsasabuhay ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung ako po ikaw, mga kapatid na nakikinig ngayong umagang ito sa pangangaral ng salita ng Panginoon, kung alam mo sa sarili mo na mayroong ka pa ring mga kasamaan at kasalanang ginagawa sa harapan ng Panginoon, maliwanag po na dapat po nating i-confess ito sa harapan ng Panginoon. Dapat po nating ipahayag ito sa harapan ng Panginoon. Sapagkat sinasabi po niya sa verse 6, "He who says he abides in Him ought himself also to walk just as He walked." No? Just as He walked. No? Kung ano po yung buhay, kung ano po yung paglakad ng Panginoon during His earthly ministry, kung ano po yung pamumuhay na meron po ang ating Diyos na pinaglilingkuran, kailangan ganun din po ang ating pamumuhay, ganun din po ang ating lakad, ganun din po ang ating pong ginagawa. Kung sino ang Diyos mo, yun dapat ang ating isapamuhay. Kung si Jesus ang Panginoon mo at sinasabi ng Biblia na siya ay Diyos na matuwid, siya ay Diyos na banal, ito po dapat ang makita sa ating pong buhay. Siya ay Diyos na masunurin sa kanyang Ama, dapat ganito po ang makita sa atin, mga kapatid. So,
Are there sins that keep you from fellowship with the light? Meron po bang mga kasalanan hanggang ngayon ay nagiging dahilan para po tayo i-hinder or hadlangan sa ating pong ginagawang pakikipag-fellowship sa Diyos? What are they in particular? So ano po yung mga kasalanan na ito? Kailangan ho nating sabihin ito sa Panginoon. Is it possible to be in a right relationship with God if we are not in a right relationship with our brothers and sisters in Christ? Tama ba na magkaroon tayo ng tamang pakikipag-fellowship sa Diyos pagkatapos hindi naman tama ang ating pakikipagrelasyon sa ating mga kapatid sa Panginoon? Mga kapatid, kailangan tama ang relasyon natin sa Diyos para maging tama din ang relasyon natin sa ating kapwa-tao. Kasi si Jesus lamang po ang makakapagbigay sa atin ng right motivation, right motive, right application of His words para po maipakita natin ito sa ating kapwa-tao. Tandaan ho natin, kailangan nasa atin si Jesus para ang ating pong pakikipag-fellowship din sa ating kapwa-tao ay maging maayos at maging mabuti. Second to the last, has the Lord been revealing any particular sin to you that needs to be confessed? So meron bang pinapahayag po sa atin ng Panginoon na partikular na kasalanan na kailangan po natin i-confess sa Kanya? Hindi ho tayo chichismis ng Panginoon. Hindi ho tayo sisiraan ng Panginoon. Hindi ho katulad ng tao. Pag nagkasala ka, pag meron kang ginawang kasamaan, chichismis ka, ang matindi po, dadagdagan pa. Sisiraan ka ng husto para lang po mawin yung favor ng iba. Para lamang po maging kapanipaniwala yung kanilang sasabihin, dadagdagan po nila yung kanilang sinasabi. Mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos kahit anong kasalanan, ang sabihin natin, hindi ho tayo chichismis ng Panginoon. Hindi ho tayo sisiraan ng Panginoon. Ang gagawin ng Diyos, patatawarin tayo, tayo po ay lilinisin sa pamamagitan ng Kanyang dugo, at tayo po sa pamamagitan ng ating pananampalataya, gagawin niya po tayong mga anak ng Diyos. Thank the Lord for the fact that forgiveness and restoration is possible through the Lord Jesus Christ. Kung meron po tayong dapat gawin ngayon, pasalamatan natin ng Panginoon sapagkat ang pagpapatawad po ay naging available sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Kanya na nag-alay ng Kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay matubos, mapatawad, maging mga anak ng Diyos at magkamit ng buhay na walang hanggan. Paki-like niyo na lang po ang ating video. Paki-share na rin po. Maraming salamat po sa mga nag-share ng video. Hindi ko man po kayo mapasalamatan ng personal, ngunit alam po ng Diyos at kilala po kayo ng Panginoon. Ang Diyos na po ang siyang magpala sa inyo at ang Diyos ang magbigay ng pagtatagumpay sa ating lahat. God bless us all.